Parang feeling sa sayad yung ano, yung ilalim. Hindi bago ko sanding ha. This is a perfect buy, it's a good buy. Natatakot ako kasi sobrang laki na guys. Ang pinakapanado sa akin sa riding style ko, what is up guys? So andito tayo ngayon sa Robinson. So pupunta tayo ngayon ng Iloilo Access Plus kasi may event sila ngayon na magpapa-test ride sila ng mga motor. So for sure, marami tayong mga motor na makikita dun mamaya, and at the same time magte-test ride na rin din tayo. Actually it's already 7 AM pa lang ng umaga and Sabado yung araw na to ngayon. Inaantay ko lang si Wayne, sasama daw siya sa akin. Lumampas ka pa. Pareho tayo ng damit ha. Kala ko doon. Alright, let's go na guys. Connect tayo. Naka-on ka na? Open mesh channel 1. Okay na? Ano? Oo, una ka. Ba't tumahimik yung ano mo? Muffler. Hindi ganyan talaga yan. Binali ko lang yung cover sa stock kasi may binili akong exhaust. Papahangin muna tayo guys ng gulong. Dito na tayo. Meron pala dito. Hindi ko to alam Ano pangalan mo? Carbs. Ikaw atong vlogger? Oh. Garage mo po. Garage ka man. Talaga ko lang, wala ko po. Solo-solo lang. Halong ka mo. Nice to meet you sir. Sakit ng bato, tumama. Bato ka sa helmet? Hindi, sa katawan ko. Tawag dyan. Ano? Now you know. Ako rin naman tumatama sa akin. Alright guys, so I think, hindi ko alam pero Pasig yata to, part 2 ng Pasig. Ganito view pag umaga nag-ride. Medyo gloomy, tapos may mga fog, ang lamig sa pakiramdam, as in sarap lang. Nakakamiss mag-ride ng mga ganito kaaga. Lamig, grabe, sarap. Chill ride lang, chill na chill. Alright, Iloilo na tayo guys. So break time muna tayo dito sa Shell. Di ako nag-breakfast Wapo pala dito Alright guys, so andito na kami sa Iloilo nga, dito sa may Shell. Actually bago to nakita ko dito and okay naman kasi may mga kapihan dito. There you go. Ano in order mo? Kape. Kape. Ayan yung mga kape nila dito guys. I've been waiting far too long for some good to come my way. It's always one step forward, two steps back, but I won't let it get me down. Alright, let's go na guys. Maaraw na dito, buti naman. Nakaselfie na intercom. Oo, lalo na kung napunta kayo sa mga ibang lugar, kailangan nyo pa talagang tumigil para mag-usap kung saan yung direksyon. Oo, tapos wala pa signal po, notes na wala isa, no? Oo. May na mahirap Dito sa may Shell. Sa may Shell ito? Oo, okay to kag. Si Wayne, si Doc Clark. Naka 50S na rin si Doc pala Bumili na rin ng 50S. Bumili pa kang karto, magkoconnect sa'yo? Magkoconnect pero mahirap. Daming connect. Alisena kami yung nakakasama mo. Magsena ka na. Ang gulong yun, late na. Ay puta, langanin bro. Hindi kasi yung jeep babanggain niya ako. Ikot na lang ako ulit. Langanin ako sa jeep. So mag-u-turn na lang tayo ulit. Kasi pag lumiko ako doon kanina, malamang tatamaan niya talaga ako. To be safe, iwas na lang tayo. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumping with our underwear out.
I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let me squeeze out. Keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out, like they're bringing anything to the table. Alright guys, so andito tayo sa Access Plus. Ayan, andito yung mga Ducati nila. Ayan, and then may mga Italjet. Tapos may mga Indian motorcycle. Ayan. So yung mga Indian motorcycle, ito yung mga yung mga cruiser type na mga motor. Ito naman ang Italjet. Na-drive ko na to dati. And super ganda ng nito, super ganda ng handling ng motor na to. Ngayon nga may test ride dito, pero hindi ko alam kung ano yung mga motor na i-test ride dito mamaya. And actually guys, meron din silang mga riding gears dito. Tapos ito yata is beta. May mga apparels din. Saka maganda guys, meron na silang service center dito ng Ducati. Ayan, dito rin mismo sa Access Plus. Yung first natin na iti-test ride. Actually, iti-test ride ko sana itong beta. Kaso hindi natin abot yan. Masyadong mataas talaga sa akin. So ito namang V4. Maganda siya kasi naka-low seat na siya. Okay na? Nubo na, sakto na, naka low seat na siya. Actually pinapadrive ako dito ni Sir Toti nang nasa racetrack kami. Medyo natatakot ako kasi racetrack. And malakas talaga yung motor na to. Sobrang lapad ng tangke nito guys. Hindi ko alam kung ilang liters to. Syempre share natin sa inyo kung ano yung feeling ko dito na ma-ride natin yung V4 Multistrada V4. Swabe no? Ito pala yung mga motor na ipati-test ride. So ngayon wina-warm up. Ito yung Indian Scout yan. Isa sa mga pa-test ride. Tapos Italjet. Tapos itong yung Multistrada V4 yung unahin natin. And then Scrambler. And then itong Beta 390. Tapos hindi ko talaga abot. Test ride. Lambot ng throttle niya. Sobrang baba. Masarap tayuan nito oh. Oh my god, sobrang relax na relax. Sobrang swabe pala talaga nitong V4. Saan ba tayo pwedeng umikot dito? Woo! Grabe, sobrang lakas. Ikot natin dito. Tingnan natin yung handling na ito sa banking. Ang laking motor, pero yung feeling mo parang ang liit lang siya i-handle. Ang sarap pala talaga i-banking nito, no? Sobrang ganda ng handling guys. Sobrang gaan iliko. Yung ine-expect ko sobrang bigat, pero hindi eh. Sobrang gaan niya eh. Yun talaga yung ine-expect ko, mabigat siya. Hindi ko masasabi sa inyo guys kung ano yung mga features ng mga motor na to. Kasi test ride lang and experience, pero sobrang swabe talaga. As in, sa laki ng motor na to, pero yung handling talaga sobrang ganda. Ay, nako. Grabe ang lakas ng power. I love it, I love it. Parang magsisisi ako ngayon na hindi ko sinubukan yung Multistrada ni Sir Toti nang nag-racetrack kami. Natatakot ako kasi sobrang laki niya guys. Quick shifter talaga ng Ducati, napakaganda talaga. No doubt. Woo! Grabe. Kasi yung throttle niya sobrang smooth. Magkano ba to? Mga 2M yata itong ang Multistrada. Pero ang feeling sobrang ang sarap. Try naman daw natin tong Indian. So sobrang baba niya guys. Tapos dito yung susian niya ha. Ayan. Naka quick shifter? Wala. Wala. So susuyan natin. Bigat no? Grabe. Sobrang extend yung legs. Parang nakakapanibago nga nasa harapan yung yung legs. Uy, ang lakas din nito. Ibang naman, ibang feeling naman. Hindi bago ako na naka-extend yung legs ko sa unahan. Oh, okay din pala i-lean to ha. Pero siguro hindi mo siya malilin talaga na ng sobra kasi sobrang baba niya. Pero sobrang gaan liko, man. Natutuwa ako, visit. Tuwang-tuwa. Oh, nag-neutral, sorry. Lakas din oh. And I think 1200cc din tong motor na to. Parang feeling ko sasayad yung yung ilalim. So kanina medyo naninibago ako. Parang bilis mo rin lang din pala makapag-adjust sa riding position. Bilis lang makapag-adjust. Ba din yung vibe ng motor na to eh. Ang bilis mo rin siyang i-flick ng ganon. Siyempre sa nakasanayan ko, mas magaan. Ito medyo mas may weight. Siyempre sa engine niya, V-twin, medyo malaki-laki na talaga to. Pero hindi siya ganoon kahirap guys iliko. Sobrang swabe lang. And acceleration, andyan din. Oh. Tapos ang ganda kasi dito sa seat niya, parang may nakaumbok.
na pag nag-accelerate ka, hindi ka aatras. Pag nag-accelerate ka, parang pinipigilan niyo yung pet mo na mag-slide. Ang ganda ng ginawa nila dito. Hindi siya ganun ka torquey ng mga motor. Kasi hindi naman siya like sa mga M207 na pagpiga mo ganun. Di ba? Pwedeng umangat. Ito hindi eh. Pero yung power andyan, pag piniga mo talaga andyan, no? O, andyan. Pero hindi siya bigla-bigla. Kaya sabagay, cruiser nga eh. I think all good na ako. Balik na tayo. Suabe, suabe. Namin siya, hindi siya Buddha, iliko bala. No? Doon di mo ma-realize nga muna sa gali ka magan, iliko bala oh. Ito, yung Indian Scout. Ito yung kanina yung napapansin ko. Actually, siguro nasabi ko na rin kanina. Kahit na cruiser siya, pero sobrang dali iliko. Yun yung sabi ko kanina. Hindi ko talaga ini-expect na akala ko sobrang bigat niya iliko-liko. Pero hindi siya ganun. Ganun sa ini-expect ko. Ang dali niya i-ride. Ang dali niya i-drive. Ito naman ang multistrada. Sa comfort naman, wala akong masabi. As in, comfort lang. This is the bike na talaga. Ito yung magandang touring bike. Power handling. Comfort, ganda. Yung Scrambler, yan, i-drive natin ito mamaya. Papahinga lang muna ako sa bigat, then ride natin niya maya. Kuya, pwede na mag-ride ng Scrambler? Sige. Ayan, so tatry na natin itong Scrambler. Gusto ko nang unahin to kasi na-drive ko na yan dati, na-video na ako yan dati. So itong Scrambler, hindi ko pa na-ride. And maganda daw yung motor na to, sobrang gaan. Very powerful din daw. Let's go! Uy, putang lakas nga. Swabe. Sobrang upright niya, tapos ang wide ng handlebar. So mataas yung handlebar niya, that's wide. Suspension niya soft, pero nakakapagtaka. Ang ganda niya i-banking, hindi siya yung malikot. Diba kasi may mga suspension na soft siya, pero pag babanking ka, nagbabounce yung suspension niya. Ganda ng pagkaka-setup ng Scrambler. Well, without a doubt, maganda naman talaga yung handling ng Ducati bikes. Kung naalala niyo yung experience ko dun sa sa Clark, naka-monster ako. And yun yung feeling na bago mo pa lang na-drive yung motor, pero parang tagal nyo na magkakilala dahil sobrang dali niya gamitin. Isa sa mga bagay na nagugustuhan ko sa Ducati, hindi ka maninibago agad sa bike. Ang bilis mo siyang ma-adjust kasi hindi siya mahirap gamitin. Ang dali i-banking. Putik. Dali niya talaga i-banking, guys. Ang sarap-sarap i-drive ng motor. Kaya pala, nang nag-ride kami dati, kasama lang si Doc Clark kasi din siya, naka-Scrambler din siya. Ang soft nga ng suspension niya. Sabi ko, paano siya nakasabay sa ride namin na sobrang lambot ng suspension ng Kasi minsan yung sobrang lambot, unstable yun eh. Pero ito naman, hindi naman masasabi na sobrang lambot. Pero soft siya, comfort. Pero yung handling niya, hindi siya malikot pag kino-corner mo siya. And perfect talaga to yung motor na to sa mga daily riders, pang commute, yan. Sobrang stable. And I love it. Sobrang nagugustuhan ko talaga siya ngayon. Seryoso. Sobrang ganda niya talaga i-ride. As in, ayaw kong tigilan. Sobrang suabe talaga. As in, sobrang suabe. Suabing-suabe talaga. Sobrang ganda i-ride. Ganda puta, no? Mayabang. Ganda, suabe. Motor ko yan. Now I know. Suabe yung Scrambler, nakibot ko ya. Grabe. Wala ko ga-expect nga muna ka namin handling niya balaw. Unexpected eh. Do pwede mo pang waswas. Actually nakapag-try na ako nito, kaso hindi ko siya nagamit talaga ng suabe. Hindi bago ako sa handling ah. Medyo napapagalan ako kasi syempre galing tayo sa Scrambler. Okay, totoo nga yung sabi ni Wayne, parang after mo ma-ride yung Scrambler, parang ayaw mo na i-ride yung Italjet. Pero sobrang ganda din ang handling nito. Putang ingay. Grabe ang lakas ng exhaust. Kung marinig yung sinasabi ko. So far, okay lang naman. Yun na nga kasi galing na tayo sa sa malaking CC.
So galing na tayo sa malaking CC, parang di natin ma-feel masyado yung power na nito, parang mabagal na yung pakiramdam. Pero dati nang na-ride ko to, ang lakas para sa akin kasi na-drive ko dati mga NMAX mga ganun. Pero yung handling nito compared to mga let's say mga NMAX, Aerox, medyo may weight ng konti. Feeling ko dahil masyadong ayun, hindi masyado wide yung ano niya, yung handlebar niya compared to NMAX. And sa Aerox medyo ganito din, pero yung difference lang yung riding position na sa Aerox is masyadong nasa unahan ka. Ito naman masyado kang sakto lang. Sa lahat ng na-test ride ko ngayong motor guys, ang masasabi ko, ang pinakapanalo sa akin sa riding style ko, pinakapanalo sa akin is yung Scrambler. Scrambler is the winner. Yes sir, I love Scrambler, as in nakakagulat yung motor na yun. Pero itong okay din, okay siya. Kung trip din yung mga scooter, tapos ganito yung mga looks ng scooter, swabing swabe siya. Tama ka nga. Kasi pag nauna mo to, parang ayaw mo na. Ito ang sarap eh. Scrambler for the win. Mali tayo, dapat yun una. Dapat, yes. Dapat yun yung inuna. Para hindi bias. Oo. Tanungin natin si sir kung kamusta yung Indian Scout. Kasi trip niya to Bilin eh. So what do you think? Sold. Good. Good? Very good. Very good. Yeah, really nice bike. It's easy to ride. Yeah, this is a perfect bike. It's a good bike. Yeah, I must say too. Okay guys, so if ever nandito kayo sa Iloilo and let's say malapit kayo sa Iloilo City, like Bacolod, Roa City, ganun. So lahat ng mga bikes na nandito, pwede nyo tanungin kay Sir Alvin. So ito si Sir Alvin, siya lang yung hahanapin nyo dyan. Ayan, Sir Alvin, hanapin nyo pag nagpunta kayo dito sa Access Plus Iloilo. Ano nga yung exact location ng Access Plus dito sa Iloilo? We are located at ground floor unit 2122 City Times Square, Barangay San Rafael, Diversion Road, Mandurriao. Hanapin nyo na Sir Alvin, siya yung manager dito and matutulungan niya kayo kung ano yung mga bikes na kailangan nyo at kung ano yung babagay, diba? Kasi merong cruiser, merong off-road, scooters, Italjet scooters, ano pa ba? Like, e-bikes. 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 So bisitahin nyo lahat ng mga premium bikes nandito sa Access Plus Iloilo. So yun lang guys, visit Access Plus. Right. Bye! Thank you, Arj. I'ma be the baddest that you got. I'ma be the